Naalala ko dati gumawa ako ng FB post about self-confidence and kabubuhan. Realization yun, no? Kasi maganda ang self-confidence, kaso paano kung yung may confidence, hindi naman competent? Pwede niyang masira ang kahit anong institusyon o kahit anong organisasyon. Kung kaya, doon ko na-realize na isa sa pinakamapanganib na katangian ay yung pinagsamang self-confidence at kabubuhan. Biruin mo, wala nang ang alam, lakas pa rin ang loob. It turned out na meron palang study tungkol dito. At ang tawag dito ay Dunning-Kruger effect. Sinasabi sa teoryang ito na meron taong alam niyang wala pa siyang alam, meron ding tao na alam niyang meron siyang alam, at taong hindi niya alam na wala siyang alam. Kapag ang isang tao alam niyang wala pa siyang alam, wala pa siyang confidence kasi hindi pa siya sigurado sa mga sasabihin niya. Kung pipiliin ng taong ito na alamin yung mga bagay na hindi niya pa alam, pwede niya itong matutunan. At sa paglipas ng mahabang panahon ng pag-uusisa at pag-aaral, unti-unti siyang nagiging mahusay. Unti-unti ring tumataas ang confidence level niya kasi alam niyang nagkakaroon na siya ng kaalaman. Sa kabilang banda, meron ding confidence ang taong walang alam kung hindi niya alam na wala siyang alam. Dahil hindi niya alam na wala siyang alam, feeling niya tama siya kahit hindi naman. Familiar ba kayo dun sa mga public figures na tumakbo ng eleksyon na wala namang ni katiting na background sa social sciences, public administration, politics or law, pero ang tataas ng confidence nila na tila kaya nilang masolve lahat ng social problems sa lipunan? O kaya naman, nakakita na ba kayo ng FB post tungkol sa isang profession kung saan yung mga nag-comment naging instant professionals dun sa field na hindi naman nila alam? Paano ba na-discover itong Dunning-Kruger effect? Nagsimula ang pagsasaliksik ni na Justin Kruger at David Dunning sa bagay na ito matapos looban ni MacArthur Wheeler at isa pa niyang kasabwat, ang isang bangko sa Amerika taong 1995. Nagulat si Wheeler noong nahuli siya, gayong gumamit naman siya ng espesyal na paraan. Nagpahid siya ng lemon juice sa kanyang mukha. Dahil ang lemon juice ay ginagamit bilang invisible ink, nakakumbinsi siya na hindi siya makikita sa CCTV pag naglagay siya nito. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayanan at tamang kaalaman, pero confident pa rin, naisipan ni na Justin Kruger at David Dunning alamin kung ang lack of ability ba ay karugtong ng mababang self-awareness. Dahil dito, nagsagawa sila ng mga pag-aaral upang masagot ito. Sa kanilang pagsusuri na isinagawa sa isang kolehiyo, gamit ang iba't ibang subjects sa English grammar at logical reasoning, maging ang humor, lumabas na yung 25% ng mga pinakamababa ay confident na kabilang sila sa mga pinakamatataas. Kahit na ang performance nila ay nasa 12 percentile lamang, ang tingin nila sa sarili nila ay kabilang sila sa 62nd percentile. Sa kabilang banda, mga estudyante ng mga magagaling na nasa top 25%, lahat sila ang prediksyon sa magiging score nila ay mas mababa sa nakuha nilang score. Maliban dito, ang mga mananaliksik ay nagsagawa rin ng pag-aaral sa Cornell University. Sinabihan nila ang mga estudyante na i-predict ang kanilang posibleng magiging scores sa kanilang final exam. Napag-alaman ni Dunning at ni Kruger na ganun din ang epekto nito. Sa kanilang mga pag-aaral, lumabas ang dalawang katotohanan ukol sa mga overly confident na mga tao. Una, meron silang hindi alam. At pangalawa, hindi nila alam na wala silang alam. Maging sa iba pang larangan na ginamitan ng Dunning-Kruger effect ng iba pang mananaliksik, lumabas na ganun pa rin ang resulta. Gaya noong tinanong ang 42% ng mga manggagawa sa isang high-tech software engineering company. Ang tingin nitong 42% na ito, kabilang sila sa 5% na pinakamagagaling sa loob ng kanilang kumpanya. 5% nga lang yung inaasahang magagaling. So paanong yung 42% lahat sila feeling nila magaling sila? Ang panganib nito, kung 42% ng mga manggagawa ng kumpanya na yon ay nasa pag-iisip na mahuhusay sila, posibleng hindi na sila mag-grow at mag-develop. Sa kabilang banda, yung 5% na tunay na magagaling pero tingin nila kulang pa rin sila sa kanilang kaalaman, maaring hindi rin nila makuha yung leadership opportunities o kaya hindi nila matulungan yung mga kasamahan nila na kailangan ng tulong. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa naman sa mga drivers, 88% ng mga drivers ay tinitingnan na ang driving skill nila ay above average. Kung ang mga baguhang driver ay mayroong 8 times or 8-fold chances na madisgrasya kumpara sa mas matatagal na, delikado ito ayon sa Dunning-Kruger effect. Biro mo, kulang na nga yung kaalaman sa pagmamaneho, pero confident pa rin. Pero bakit ba ito nangyayari? Yung mga kulang o walang kaalaman,
wala rin silang realisasyon sa dahilan ng kanilang mga kakulangan. Kung hindi nila alam yung dahilan ba't wala silang alam, uulit-ulitin lang nila yung kanilang pagkakamali at hindi na sila mag-improve. Sa kabilang banda, yung mga mayroong kakayanan naman, ina-assume nila na magagaling din yung iba, kahit hindi naman kasing galing nila. Kaya hindi sila umaangat o nagagamit yung kakayanan nila na tulungan din yung iba. Kung mapapabayaan ito, isipin mo na lang anong mangyayari sa isang ahensya, sa isang kumpanya, o sa isang bansa kung saan ang mga mahuhusay ay hindi confident, samantalang yung mga hindi naman karapat-dapat ang confident. Ngayon, paano mo ito maiiwasan kung hindi mo alam na nangyayari ito sa'yo? Una, continue learning at huwag mag-overestimate sa sarili. Pangalawa, always ask for feedback mula sa iba't ibang side ng mga reliable sources. 3, lagi mo questionin yung sarili mo kung tama ka ba. Now, the summary of findings of the research. Una, maraming mga tao, ino-overestimate nila ang kanilang mga abilidad. At yung mga may low competence, sila pa yung mas nag-overestimate. Pangalawa, itong mga incompetent na ito, wala silang kakayanan na ma-identify yung abilities ng iba. Kung minsan kapag sinabihan sila ng realidad, hindi sila naniniwala. Pangatlo, yung overestimation na ito, good news to, bumababa pag mas tumataas yung abilidad ng tao. Pang-apat, ang Dunning-Kruger effect ay nagaganap sa iba't ibang domains, gaya ng logical reasoning, grammar, exam, at marami pang iba. Pang-lima, lumalabas din sa pag-aaral na yung mga taong ina-underestimate ang sarili nilang abilidad ay higit na mas competent o karapat-dapat. And finally, pang-anim, good news to, pwedeng mag-improve ang metacognitive skills o yung thinking about thinking o yung self-awareness paano natututo at nag-iisip ang isang tao. At yun ay sa pamamagitan ng education, training, at workshops para ma-assess niya ng maayos ang sarili niya. Ibig sabihin, kahit confident ka pero wala ka namang alam, pwede ka pa ring mag-develop basta tanggapin mo na dapat natututo ka pa rin. Dunning-Kruger effect po. Thank you.